meron tayong 10 signs na nagkakaedad. Hindi natin alam kailan to darating tong senyales. Pwedeng mga iba, 20, 30 years old, meron na nito, isa o dalawang simptomas. Pero yung iba, mas matagal pa. So, tingnan po natin, tsaka paano natin maiiwasan. Number 1, pag nagkakaedad tayo, forgetful, di ba? Lagi na natin nakakalimutan, saan ba yung cellphone ko, yung gamit ko, di ba? Mas madalas na makalimot than compared. Pero, ang binabantayan lang natin, yung normal aging, nakakalimutan mo lang minsan anong araw ba ngayon? Friday ba? Saturday ba? Konting salita, pangalan, nakakalimutan. Minsan na nawawala yung mga gamit. Pwede yon. Ayaw natin Alzheimer's. Pag Alzheimer's disease, ito yung makakalimot na hindi na alam ano yung taon. Di ba? Hindi na makausap sa tao. Hindi na alam yung sasabihin niya. Tapos lagi nang nakakawala ng gamit. Forgetful na ba kayo? Number 2, nagbabago ang balat at buhok. Skin and focus natin, Doc Lisa. Siyempre, pag nagkakaedad, magkakalinya dito, magkaka-eye bags. Dito rin sa baba, nagkakalinya pati sa leg. Ang tip lang talaga siguro, bawas stress, lagyan ng moisturizer. Dapat may moisturizer kayo. Sunblock para hindi masyado maarawan. Yun lang naman talaga eh. Kaya siguro pag mas masiyahin, mas hindi rin kumukulubot. At syempre, lahat naman to kailangan kompleto sa vitamin, sa tulog, sa pahinga. Kasali po yun. Sa buhok naman, syempre, tumataas tong hairline natin eh, di ba? Kahit mataas ang hairline. So, pag lalaki, talagang tumataas yan. Anyway, sabi naman nila, mas matalino, di ba? Mas mataas yung hairline. So, yan ang male pattern of baldness. Sa babae naman, yung hati dito sa gitna. Ayan, no? Diyan na duminipis sa buhok. Pakita mo, Doc Lisa. So, yan yung mga signs. May thinning hair, mas marami nahuhulog na buhok. Ayan. Pag nag-suklay, mas marami natatanggal. Ang tip lang natin, syempre, dapat kompleto sa pagkain, sa mga vitamins. At kung maliligo kayo ngayon, dati pag maligo tayo, di ba, syempre, ganyan, di ba, kuskus. Ngayon, napansin ko, hindi na pwedeng ganyang kuskus pa nagkakaedad. Mahuhulog talaga ng marami yung buhok mo. Kasi mas mahina na ang kapit ng buhok. So, kung maliligo kayo, wag na masyadong kuskus. Ano lang talaga, konting dampi-dampi lang, mahina lang yung shower, para pagbasa ang buhok, natatanggal talaga eh. So, pag ganyan, dahan-dahan lang, kahit pagtuyo, dahan-dahan lang, para mas konti ang mahuhulog. Tingnan nyo. Basta mas swabe lang ang pag-shampoo. Huwag masyadong galit na galit sa pag-shampoo. Number 3, senyales ng kakaedad, lumalaki ang tiyan, di ba? Mabagal metabolism, ayan, nagkakabilbil, at lumilit ang mga masa, lumihina. Yan po talaga nangyayari. So, more exercise, bawas sa kain, at tuloy-tuloy pa rin yung mga exercise natin para ma-maintain yung lakas natin. Marami tayong mga videos dyan. Number 4, mas malabo ang mata. Ayan, no? Di ba? Mas, hindi lang blurred, parang minsan mas hindi ka makakita ng maayos eh. Parang mas hilo-hilo konti. Yan. So, magpapacheck up tayo sa eye doctor. Siyempre, huwag masyado pagurin yung mata. Huwag titingin sa sobrang silaw sa araw. May tulong din yung konting shades, sunglasses, para hindi sumakit yung mata. Lalo na kung nagda-drive kayo. So, pacheck tayo sa mata. Eye problems. Dahil nga dito sa mata at tenga na humihina sa atin, nagkakaroon ng number 5 senyales. Yung balance natin nagkakaproblema. Mas matutumba na, mas wala sa balance, mas clumsy din, mas nahuhulog mga gamit, mga cellphone. Kasi nga, yung mata mas malabo, di ba? Mas hindi mo na maabot. Yung lakas na iiba, pati sa tenga. Ang balance natin, dependent yan sa mata, dependent yan sa tenga, nandito yung balance, at sa muscle natin, yung lapat ng ito, kamay, paa sa floor. So, pag humihina yan, mas natutumba. Diba? Mas nagkaka-dizziness, may vertigo, may iba may tinnitus pa. So, anong gagawin natin? Unang-una, syempre, mas maingat tayo sa gamit. Lakasan mo yung ilaw sa bahay mo. Kung isa lang ilaw before, itaasan mo ng watts. Kasi, mas maliwanag, mas kita mo eh. Tignan mo, lalo na sa banyo, ngayon doble na yung ilaw ko. Kasi pag isa lang yung ilaw,
parang matutumba ako. Pero pag dalawa, kitang-kita mo, at least mas nakikita mo ngayon. Lalo na sa dark room, mas mahina na vision natin. Dumidilim na. Mag-rubber shoes pa naglalakad. Actually, yung rubber shoes ko ngayon, hindi na yung diretso binibili ko. Hindi na running shoes eh. Binibili ko na yung sapatos na rubber shoes na cross training. Sabihin, mas malaki na yung side para hindi matapilok. Hindi matapilok. Lalo na dito sa Pilipinas, bako-bako yung mga daan, di ba? So, balance. And pagiging clumsy natin. Number 6 sign, mas pagod. Kakaedad, di ba? Laging pagod. Umaga pa lang, pagod na, hingal na. Bakit? Siyempre, mas mahina ang katawan. Tips lang natin, pilit pa rin matulog, mas mag-relax, inom ng maraming tubig para hydrated, baka dehydrated ka, masustansyang pagkain, kompleto sa vitamins, minerals, exercise pa rin, bawas sa mga stress, at ito, bawas sa trabaho kung kakayanin. Number 7 sign na nagkakaedad, maraming hindi alam ito, acid reflux. 'Di ba? Pansin niyo, pag nagkakaedad, mas makulo ang tiyan, mas nagkaka-acid, paghiga mo, parang may plema dito. Kasi nga ang tiyan natin, medyo hindi na ganun kaganda yung mga muscles eh. Mas hindi nagsasara, mas umaakyat yung pagkain pagkatapos kumain. Pag umakyat yan yung acido dito, pag ubo mo, parang may plema, parang may laway, tapos pagising mo, boses mo mahina, pwede pa masira vocal cords mo, very hoarse ka, at madalas pa nagkaka-sore throat yan eh. Sakit, yan ang mga symptoms of acid reflux. So, sore throat, nasugat yung leeg, boses, hoarseness, heartburn, indigestion. Minsan nahirapan ka pa lumunok. So, para makaiwas dito, kailangan mo 3 to 4 hours after eating sa gabi bago hihiga. Tapos paghiga, kung pwedeng mataas ang unan o maraming unan, o kung pwede nga i-prop up pa yung likod nyo, mas maganda. Kasi yun talaga problema sa acid reflux. At tubig. Lagi ko sinasabi, lalagok ng tubig every 15 minutes. Every 15 minutes, inom ng konting tubig. Para saan? Para sa boses, hindi magaralgal, at para yung acid mahugasan. Ayaw mo mababad ng acido to, kaya inom ka na na tubig, hinuhugasan mo to. Yan, kontra ulcer, kontra heartburn, kontra GERD. Simple lang. Saging pwede rin. Ang saging tumatapal dito. Number 8 sign, kakaedad, hindi na masyado makatulog sa gabi. Dati 8 hours, 9 hours. Ngayon, mga 4, 5 hours, gising na. Gising na ako ng kunwari alas 4, hindi na makatulog. Bakit? Nagkakaedad, maraming sakit sa katawan. Maraming gamot iniinom, maraming health condition. Minsan mas nadidepress, di ba? Meron din konting sa pag-iisip, hindi na ganun kaklaro. Marami tayong tips on insomnia. Kailangan siyempre mas relax doon sa kwarto ninyo. Number 9 sign na nagkakaedad, low sex drive sa babae at lalaki. Pero mga lalaki hindi aamin. So, dati, everyday gusto magtalik. Ngayon, misa once a week o mas madalang pa. Bakit? First of all, pag sa babae naman, nag-menopause, less sex drive, mas dry, mas maraming sakit, mas tumataba. Siguro, syempre, mas tumatanda, mawawalan sila ng confidence. Yun po. So, meron tayong maraming video si Doc Lisa niyan para tuloy-tuloy ang pagsasama ng mag-asawa kahit nagkakaedad. Kasi very important yung pagtatalik sa pagsasama din. Last, senyales, masakit. Lahat siguro tayo nito. Ewan ko kung anong edad sa inyo dumating, 20, 30, 40, masakit na ang kamay, mas lumalagotok, sari-saring arthritis, ito po, swelling, stiffness, bone on bone, pati yung leeg, tumutunog. Diba? Lahat nagka-crack. Tsaka yung stretching, di na tayo masyado makastretch. Dati, kahit anong squat, kayang-kaya. Ngayon, parang hindi na makasquat. Sumisikip na eh. So, kailangan mo more stretching, more exercise, more massage. Kasi nga ngayon, ang exercise natin pa nagkakaedad, hindi na para lumakas at sumama sa mga marathon. Pag tayo nag-exercise sa edad 50, 60, 70, gusto mo lang i-maintain.
i-maintain yung muscle mo, i-maintain yung lakas mo. Ma-maintain ka lang sa status mo ngayon, happy na tayo. Kasi pag hindi nyo to gagawing exercise at iba pa, hihina ng hihina, kukuba, hihina, na nakikita nyo naman sa mga may edad. Okay? So, final tips, 4 tips para sa ating ng kakaedad, stay active. 'Di ba? Kahit masakit katawan, lakad-lakad pa rin. Hindi ko sinabi mag-jogging, mag-running, mag-basketball. Gusto ko lang basta active, light weights, mga stretching, kung ano kaya nyo. Kasi nga, mas pagod na tayo. Eat healthy pa rin. Kalimutan na yung mga paborito nating mga matataba, mga bopis, dinuguan. Favorite ko dati yan. Pero ngayon, iwas na tayo sa mga sobrang karne. Siyempre, gusto mo umiwas sa cancer, 'di ba? So, keep learning, gamitin yung utak. Mas maganda lagi nagamit yung utak para hindi magka-Alzheimer's at magpapa-check up sa doktor. Magpa-check up sa doktor, manood nitong mga videos para matuto paano iiwas sa sakit. Anong vitamins iinumin? Meron tayong mga video na yan. Any basic vitamin, anong supplement, at regular check-up sa doktor. Baka meron ding mga kailangan bakuna na para sa inyo. Sana po nakatulong tong video. God bless po.